kasama natin ang isang tunay na inspirasyon sa larangan ng correctional services. Siya ay hindi lamang isang dedicated warden, kundi isa ring tagapagtaguyod ng pagbabago at pag-asa para sa ating mga persons deprived of liberty, o PDLs. Mga ka-heart, makakasama natin si Sir Aris Villa-Ester, ang warden of Lipa City Jail. Welcome po, sir. Thank you po sa pagtanggap sa amin dito, and karangalan po namin na mai-share sa mga televiewers yung advocacy po ng The Hope Project ng Lipa City Jail. Pati rin kami, sir. Sir, bago po tayo magsimula sa inyong proyekto, gusto ko munang malaman, ano po ang nagtulak sa inyo na pumasok sa field of correctional administration? Bata pa lang po kasi ako, namulat na tayo sa serbisyo kasi yung aking stepfather po ay isang police general, yung isang kapatid ko naman ay police captain. Halos nasa line of service na po talaga kami at most of our time nasa loob po kami ng kampo. So in my early days, lumaki kami na meron po talagang disiplina, integridad at serbisyo sa pamamagitan po ng aking father. And dahil po doon, nung ako po ay nagkaroon ng chance na sumama po sa Bureau of Jail Management and Penology, after graduating po sa Philippine National Police Academy, ay syempre naging mas okay yung bureau na ito sa akin para mas mabigay namin yung mas magandang service na gusto ko pong mangyari sa aking career. Nagustuhan ko talaga yung pananaw mo. Ngayon, andito ka para mabuo yung advokasya mo. And the Hope Project. Ano po yun, yung Hope Project na ginagawa mo ngayon? Well, yung The Hope Project po, ito po yung isang project kung saan yung ating mga PDLs or Persons Deprived of Liberty ay gumagawa po ng mga quality artworks. At yung mga artworks na ito po ay amin pong binibenta. Okay. And yung proceeds ng artworks ay napupunta po sa kanilang pagbayad ng kanilang kalayaan or pagbayad ng kanilang mga bail or other gastusin while they are inside the facility. So, na-initiate natin ito when I was in Tagaytay City Jail at ipinagpatuloy natin sa lahat ng mga jails na napupuntahan po natin. Dahil ang realidad po talaga ay hindi natin nabibigay lahat-lahat ng mga kailangan ng PDLs, and it is our initiative na magkaroon ng ganitong klaseng advocacy so that hindi na po sila maghanap ng other means. So kahit nasa loob po sila ng jail facility, sila po ay nagiging productive at kumikita pa rin sila. Yeah, productive talaga sila. Yes. Doon sila nakafocus, hindi sila, kasi minsan yung loneliness, andun papasok yun eh. Kasi wala yung family nila. But since busy sila, malaking bagay, so malaking tulong talaga sa kanila na may ginagawa sila. Exactly. Nadidevelop pa yung skills nila. Yes. No? Nakakatuwa pag ganun. Nakaka-inspire po yun, sir, no? Sir, isa po kayong tunay na bayani. At hindi lang ito para sa isang proyekto. Ito po ay isang long-term advocacy. Ano po ang naging impact nito sa buhay ng ating mga PDLs? Teacher Jean, sobrang napakalaki ng impact na ginagawa namin in the Hope Project. Kasi one thing is, yung ginagawa nilang mga artworks, this is their way of expressing themselves. So mas napapa-express na lang yung self nila paggawa ng mga artworks na ito. And lumilipas po yung araw nila sa loob ng jail facility habang nakakulong sila, that they are productive. And one thing na nakatulong po sa kanila is that maraming mga tao katulad po ninyo na nakaka-appreciate po ng ginagawa nila. So by that alone, sobrang laki po ng impact nila na nagkakaroon po sila ng parang silbi or purpose kung bakit po sila nandun sa loob ng jail facility. So the goal of the Hope Project is really to really give them hope na kahit nasa loob po sila ng jail facility, may pag-asa pa rin at they can still be productive kahit na sila po ay nakakulong. And there's a lot of things to do kahit po nasa loob ng kulungan. Tama yun, sir. Ano? At saka, big help na rin financially.
Kasi Yes. yung iba malalayo ang families. So at least, dahil dito, nagkakaroon sila ng income. Yeah. Na hindi na sila nag-iisip, no? Sa Teacher daily Jean, ang needs. nangyayari nga instead na yung family nila as visitors, pupunta sa jail para bigyan sila ng something, sila yung nagbibigay dun sa kanilang mga visitors, yung mga loved ones sa labas. So, this is a very great help sa ating mga PDLs. I know malaking tulong ito sa kanila emotionally and syempre sa kanilang pagbabagong buhay. So, sobrang laking impact nito para sa kanila po. Nakakatuwa. Sobrang kayo talaga yung nagbigay sa kanila ng hope. Ang galing. Sir, ano po ang mensahe ninyo sa mga viewers? Na kapag merong mga PDLs na lumaya, tulungan po natin sila magbagong buhay dahil kapag hindi natin sila nabigyan ng second chance, ang mangyayari, uulit lang po yung crimes na gagawin po nila, and in return, babalik po sila sa BJMP. So, we really need your support para po sila ay matulungan 100%. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at saka yung mga ginagawa mo para sa PDLs. Well, maraming salamat din po, Teacher Jane. And on behalf po sa Lipa City Jail under the Hope Project, we will give you this token of appreciation. Ang tawag po dito ay Oliva, the olive leaves, the Peace Branch po ang tawag. So, Peace ang Branch. Lipa City Jail po kasi is known for its peace education. Peace So, we will give this to you as our token po sa pag-invite nyo sa amin dito sa inyong programa. Thank you so much. Thank you. Laging tandaan na ang pagbabago ay posible basta may pag-asa at malasakit. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Abangan ninyo next week ang iba pang kwento na tiyak magbibigay inspirasyon sa inyo. Sir, sabayan mo ako. Filipino at heart, pusong Pinoy, pusong guro with Teacher Jean. The one who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sa